Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ako Captain, Episode 12. Simulan na natin ang kwento. Halos 30 minuto lang ang lumipas, nakarating na ako sa bar. Pagkapasok ko, kaagad kong hinanap si Jessica. Hindi naman ako nahirapang makita siya. Nasa isang table lang sila sa gilid. At sa tabi niya, si Adrian. Nakaupo sa sofa, bahagyang nakasandal. Mukhang tulog. O baka sobrang lasing lang talaga siya. Tapos, lumapit ako sa kanila. Jessica. Ah, Lucas. Salamat pumunta ka. Ano nangyari sa kanya? Ay, eto, naglasing. Oo nga, pero bakit daw? Dahil ba sa... Hindi kaagad sumagot si Jessica. Saglit siyang tumingin kay Adrian. Pagkatapos, bumalik ang tingin sa akin. Lucas, hindi ko alam. Pero may pinagdadaanan siya. Dahil ba sa nakita niya kanina? Lucas, please. Mas mabuting siya mismo yung magsabi sa'yo. Hindi ako ang dapat magsalita para sa kanya. Tumingin ulit ako kay Adrian. Tahimik pa rin siya. Ah, kaya ba niyang umuwi? Obviously, hindi. Um, ako na lang yung bahala sa kanya, sige. Sigurado ka? Oo, kaibigan ko naman si Captain eh. Hindi ko naman siya kayang pabayaan dito. Saglit akong tinitigan ni Jessica. Para may gusto siyang sabihin. Pero, pinili na lang niyang manahimik. Alright, tutulungan kitang dalhin siya sa sasakyan niya. Ilang minuto lang, nasa labas na kami. Tinulungan namin si Adrian na makatayo. Pero, halos nakasandal na siya sa akin. Ah, Captain, dahan-dahan. Bahagya siyang gumalaw. Ah, Lucas. Yun lang yung mga nasabi niya. Pinikit na lang niya ulit yung mga mata niya noon. Hindi ko alam kung bakit. Pero, nang marinig ko yung pangalan ko mula sa kanya, may kakaibang bigat sa dibdib ko. Parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya kayang sabihin. Tinulungan namin siyang makapasok sa sasakyan. Pagkatapos, umupo ako sa tabi niya. Si Jessica ang nagmaneho. Tahimik ang buong biyahe. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Adrian. Nakasandal siya sa bintana. Tahimik, pagod, at mukhang may malaking bagay na gumugulo sa isip niya. Jessica, ano yun? Um, may sinabi ba siya sa'yo? Marami, pero hindi ko sasabihin. Ay, okay. Gets ko naman eh. Lucas, kausapin mo siya ha? Kahit ano pa yung sabihin niya. Please, pakinggan mo muna. Promise, makikinig ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero sa mga sinabi ni Jessica, bigla akong kinabahan. Pagdating namin sa condo, tinulungan ko si Adrian makababa. Si Jessica naman, kumuha ng susi mula sa bulsa ni Adrian. Pagkabukas ng pinto, diretso namin pinasok si Adrian. Ah, ang bigat. Dito muna siya sa sofa siguro. Sige, ako nang bahala. Dahan-dahan kong pinaupo si Adrian. Captain, ayos ka lang ba? Oo.
Eh, mukhang hindi ka naman okay. Ikaw, ah, bakit nandito ka? Ah, tinawagan kasi ako ni Jessica. Ah, sorry. Sorry, Lucas. Para saan? Hindi siya sumagot. Maya-maya, lumapit si Jessica. Lucas, I'll go ahead na ha? Ha? Teka lang, both of you guys need to talk. Bye. Paglabas ni Jessica, biglang naging tahimik yung kondo. Ako, si Adrian, at yung mga bagay na pareho naming matagal nang iniiwasang pag-usapan. Noong mga panahon na yun, kinakabahan ako kaysa nung unang beses kong humarap sa kanya sa court. Siguro dahil ngayon, walang teammates, walang practice, walang ibang tao. Kami lang. At pakiramdam ko, ngayong gabi, may magbabago sa aming dalawa. Tahimik ang buong sala. Nakatayo ko sa harap ng maliit na mesa habang kumukuha ng tubig. Nang bumalik ako sa sofa, nakaupo na ng maayos si Adrian. Mukhang medyo nagkamali na siya. Pero halata pa rin sa mga mata niya yung pagod. Inabot ko sa kanya isang basong tubig. Captain oh, tubig, inom ka muna. Kinuha niya yon, isang maliit na lagok. Pagkatapos, binaba niya sa mesa. Tapos tahimik siya ulit. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. Lucas, Captain. Matagal niya akong tinitigan. Parang pinag-iisipan niya kung itatanong ba niya o hindi. yung tungkol kay Ethan. Natahimik ako. Alam ko na kagad kung saan pupunta ang usapan. Yung sa... Yung sa nakita mo sa garden? Captain. Okay. Hindi mo naman nakita yung buong nangyari eh. Kaya gusto kong sabihin sa'yo kung ano talaga yun. Kasi ayokong isipin mong may something sa amin ni Ethan. Kung may gusto kang malaman, pwede mo naman akong tanungin eh. Hindi ko naman dapat tinatanong sa iyo yun eh. At wala naman akong karapatan na tanungin talaga sa iyo yun. Napayo ko si Adrian. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Tinigilan niyang maging emosyonal. Pero halata sa boses niya na unti-unti na siyang bumibigay. Hindi naman tayo eh. Wala naman tayong... Huminto siya. Parang hindi niya kayang sabihin kung ano pa talaga ang gusto niyang sabihin. Napapikit siya. At namuli siyang tumingin sa akin. Namumula na ang mga mata niya. Hindi ko naman alam kung ano ko sa iyo, Lucas. Kaya wala akong karapatan na magalit sa iyo. Wala akong karapatan na magselos. At lalong, wala akong karapatan na isipin na ako dapat yung pinili mo. Captain, Pero, nung nakita ko kayo, Lucas, hindi ko kinaya. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na wala lang yun. Na baka, kaibigan lang talaga kayo. Na baka, wala akong dapat isipin. Pero, habang nakikita ko kayong dalawa, mas lalo kong nararamdaman na
Baka mawawala ka sa akin. Napayuko siya at doon ko nakita yung isang luhang tuluyang bumagsak mula sa mata niya. At sa unang pagkakataon, nakita kong umiyak si Adrian. Hindi yung simpleng lungkot. Hindi yung pagod lang. Kung hindi isang taong matagal nang may kinikimkim at ngayon lang tuluyang bumigay. Lumapit ako sa kanya noon. Captain, Sorry. Sorry, Lucas. bakit ka nagsasorry? Pinunasan niya ang mga mata niya gamit ang kanyang kamay. Pero mas lalo siyang napaluha. Kasi hindi ko na alam kung paano ko hahawakan to. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Captain, anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang captain na matapang. Walang basketball player. Walang taong sanay magtago ng nararamdaman. Si Adrian lang. Siya lang ngayon. Hindi ko alam kung kailan nangyari. Hindi ko alam kung bakit ikaw. At hindi ko alam kung kailan ako naging ganito sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita, Lucas. Mahal na kita. Napatigil ako. Parang biglang nawalang lahat ang ingay sa paligid. At kahit ilang beses kong piliting sabihin sa sarili ko na hindi dapat, na bawal, hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko eh. Nararamdaman kong umiinit na rin ang mga mata ko. Sorry. Sorry, Lucas. Captain, huwag kang mag-sorry. Lumapit ako sa kanya. At sa pagkakatang yun, pareho na kami umiyak. Kasi, Captain, matagal ko na rin gustong sabihin sa'yo. Ano? Ano yun? Pinunasan ko ulit yung luha ko. Tapos, huminga ng malalim. At sa wakas, sinabi ko rin ang matagal ko nang tinatago. Captain, mahal din kita. Hindi kaagad nagsalita si Adrian. Parang hindi niya alam kung tama ba yung naririnig niya. Tinitigan lang niya ako. Habang unti-unting tumutulo ang luha sa mga mata niya. Ako? Mahal mo? Ikaw. Napayuko siya. Napahawak siya sa mukha niya. Na parang sinusubukan niyang pigilan ang pag-iyak. Pero hindi pa rin niya ito mapigilan. Hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa'yo. Pero, Adrian, yun ang totoo. At gusto kong malaman mo rin kung ano talaga yung nangyari sa garden kanina. Nag-confess sa akin si Ethan. Nag-confess? Oo, sinabi niya sa akin na may feeling siya para sa akin. Pero, mula pa nung una, kaibigan lang talaga yung tingin ko sa kanya. Hindi ko siya pinapaasa. Hindi ko rin siya pinagtawanan nun. At sinabi ko sa kanya yung totoo. Anong sinabi mo? Sinabi ko na may mahal na ako. Napangiti siya. Kahit basa pa rin ang mukha niya ng luha niya.
Ako ba? Oo, ikaw. Simula pa lang, ikaw na talaga. Napapikit si Adrian. Parang sobrang bigat ng mga salitang narinig niya pero sabay ring may ginhawang dala. Kaya yung magkayakap kami na nakita mo, hindi yun dahil may something sa amin ni Ethan. Inakap lang niya ako pagkatapos siyang tanggapin na hindi ko siya kayang mahalin sa paraan na gusto niya. At ayoko magsinungaling sa kanya. Kasi alam ko naman kung sino talaga yung gusto ko eh. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Hanggang si Adrian naman yung nagsalita. Alam mo, nung una, sobrang gulo talaga ng isip ko. Kasi ang alam ko sa sarili ko, straight ako. Never ako nagkaroon ng ganong feelings para sa kapwa ko lalaki kahit kailan. Tapos, bigla kang dumating. Teammate kita. Rookie ka ng team. At dapat, simple lang eh. Basketball, practice, school, tapos uuwi na. Pero, pero bakit ganito? Bakit kapag ikaw yung kasama ko, parang hindi na simple? Nung una akala ko concern lang eh. Baka dahil rookie kita, baka dahil teammate kita, baka dahil responsibility ko bilang captain yun. Pero Lucas, habang tumatagal, napapansin kong hinahanap-hanap na kita. Pag wala ka sa practice, hinahanap kita. Pag may kausap kang iba, naiinis ako. Pag may nangyayari sa'yo, nag-aalala ako. At nung dumating si Ethan, doon ko talaga na-realize kung gaano kita kamahal. Kasi, hindi ko kayang makita kang mapunta sa iba. Naramdaman kong muling namuo ang luha sa mga mata ko. Alam mo, ang tagal kong tinanong yung sarili ko. Normal ba to? Bakit lalaki? Bakit teammate ko? Bakit ikaw? Sandali siyang natahimik. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti. Pero, siguro, ganun talaga yung pagmamahal, no? Hindi naman pala namimili ng kasarian. Hindi rin namimili kung sino yung dapat mong mahalin. Minsan, darating na lang siya. At kahit anong pilit mong takasan, hindi mo kayang takasan yung nararamdaman mo eh. Yun yung natutunan ko dito. Sa mga sinabi ni Adrian, parang may isang bagay akong mas lalong naintindihan. Hindi naman pala kailangan lagi may tamang explanation kung bakit mo minahal ang isang tao. Minsan, mahal mo siya dahil siya ay siya. At sapat na yun. Captain, Ano yun? hindi mo kailangang matakot. Hindi mo kailangang matakot sa nararamdaman mo. Hindi naman kita huhusgahan eh. Kasi, parehas nating mahal ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Captain. Mahal na mahal na mahal din kita, Lucas Reyes. My rookie. At sa pagkakataong yun, pareho kaming napangiti habang may mga luha pa sa mga mata. Parang pagkatapos ng lahat ng kalituhan,
Sa wakas, pareho na naming alam kung saan kami nakatayo. Hindi na kami nanguhula, hindi na kami nagtatago. At higit sa lahat, hindi na namin kailangang takasan ang nararamdaman namin. Lucas, pwede bang Adrian na lang yung tawag mo sa akin? Ha? Eh, ayoko kasi ng captain eh. Pero, sanay ako dun eh. Eh di, masanay ko ulit. Okay Adrian. Ayan, mas gusto ko yan. Eh, bakit naman? Kasi kapag captain, parang ang layo mo sa akin eh. Pero kapag Adrian, parang tayo lang. Close na close. Okay, sige Adrian. Good yan. Pero may isa pa. Ano? Kung ayaw mong Adrian, pwede mo rin akong tawaging baby. Baby? Oh, baby. Kasi magiging asawa mo naman ako balang araw, di ba? Hoy! Ang bilis naman. Eh, ikaw naman na magsabi na mahal mo ko eh. Grabe ka talaga. So, So, ano? try mo na. Ano? Try mo nang tawagin akong baby. Hmm, Baby Adrian ko. Ulitin mo. Ayoko na. Please, sige na. Okay, okay. Yes, baby. Okay. I like that, baby. Ang kulit mo naman, Adrian. At kung gusto mong mas nakakakilig, Ano na naman? pwede rin namang daddy. Ano ba? Bakit naman yun? Eh ano naman? Mas ahead ako sa'yo. Captain? Adrian nga ni. Sorry, sorry. Adrian. Anong sorry? Sabihin mo na yung word na daddy. Loko ka talaga. Fine, sige. Yes, Daddy. Okay na? Sarap naman. I mean, sarap naman pakinggan. At doon, sa gitna ng lahat ng bigat na pinagdaanan namin, pareho kaming natatawa. At kahit ilang minuto lang, parang nakalimutan namin kung gaano kasakit ang gabing yon. Dahil sa wakas, hindi na captain at rookie kami sa isa't isa. Si Adrian at si Lucas na lang. Baby at daddy. Corny pero pag in love kayo, lahat magagawa at maiisip nyo. Mahal na mahal kita, Adrian. Mula ulo hanggang sa... Bigla akong natigil. Napatingin ako sa kanya. Hanggang sa ulo ng... Joke lang. Mahal kita mula ulo hanggang paa, Adrian. Akala ko kung saan ka pupunta eh. Wala. Nagbibiro lang ako. Pero Lucas, kahit saan pa umabot, mula ulo hanggang sa ulo ng kahit ano pa yan, mahal na mahal din kita, Lucas Reyes. Hindi na ako nakasagot. Lumapit lang ako sa kanya. At sa pagkakataong yun, wala nang tanong. Wala nang pag-aalinlangan.
Marahan kong hinawakan ang mukha niya. Tumingin siya sa mga mata ko. Ah, sure ka ba dito, Lucas? Oo, Adrian. Sigurado ako. Kaya, kaldag mo ako, Captain. Oo ba? Kaldag kita, baby. Adrian, Hmm, kahit ano pang mangyari pagkatapos nito, ayokong bumalik tayo sa dati. ako rin naman. Kasi, hindi ko alam kung magiging madali eh. Pero gusto kong subukan. Huwag kang maglala. Magkasama tayo sa lahat. Muli niya akong niyakap. Mahigpit. Hindi dahil kailangan niyang itago ang nararamdaman niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, malaya na niyang pinapakita yon. Ilang minuto kaming ganon. Walang nagsasalita. Walang nagtatanong. Walang nagmamadali. Sa gabing yon, hindi namin kailangang malaman kung ano ang mangyayari bukas. Ang mahalaga, alam namin kung ano ang nararamdaman namin ngayon. At ang mga sumunod na sandali ay nanatiling para lamang sa aming dalawa. Kinabukasan, nagising ako dahil sa liwanag na pumapasok mula sa bintana. Saglit ako nakatitig sa kisame. Tahimik lang. Hanggang sa unti-unting bumalik sa isip ko ang mga nangyari kagabi. Yung usapan namin, yung pag-amin namin, yung halik, at ang lahat ng emosyon na matagal naming tinago. Tapos napapikit ako. Bigla ako napangiti. Paglingon ko sa kabilang bahagi ng kwarto, napansin kong gising na si Adrian. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Good morning, baby. Cute-cute mo talaga. Wag nga. Ano ba yan? O bakit? Ang aga-aga eh. Ano bang tatawag ko sa'yo? Lucas. No, too formal. Adrian. Baby nga ni. Alam mo, hindi talaga kita makakasundo. Ganun? Pero mahal mo ako. Oo. So, sabihin mo nga ulit Alin? yung sinabi mo. Mahal kita. Good morning talaga today, no? Ang weird. Kagabi, pareho kaming umiiyak. Ngayon, nag-aasaran na kami na parang matagal na kaming ganito. Pero sa totoo lang, mas gusto kong ganito kami. Magaan, simple, at walang kailangang itago. Maya-maya, nagaya si Adrian kumain. Kain tayo. May pagkain ka? Wala. So, anong kakainin natin? Ako. Masarap naman ako, di ba? Joke lang. Order na lang tayo. Ewan ko sa'yo. Ikaw na mag-order. Ikaw na. Bakit ako? Ikaw yung baby. Ayan na naman. Sige na nga. Pero ikaw magbabayad ah. Oo ba? Akong bahala. Habang inaayos namin yung breakfast, biglang naging seryoso si Adrian. Lucas, Hmm, yung tungkol kagabi, hindi ko pinagsisisihan yun. Pero, gusto kong malaman mo na ayoko magmadali tayo. ako rin naman. Ayoko rin magmadali tayo, Adrian.
Hmm, marami pa tayong kailangang pag-usapan eh. Oo nga eh. Yung tungkol sa team, sa school, sa mga tao na kapaligid sa atin. Ay, at yung kay Ethan. Yung kay Ethan. Doon ko naisip na hindi man namin alam kung gaano kahirap ang susunod na mga araw. At least ngayon, magkasalo na kami sa pagharap sa mga yon. Akala ko pagkatapos ng lahat na nangyari, babangon na kami, maliligo, magbibihis, at papasok sa campus na parang ordinaryong araw lang. Pero hindi pala. Napatingin ako sa cellphone ko, 9:00 na. At pagtingin ko kay Adrian, nakahiga pa rin siya. Adrian! Hmm, ano yun? Eh, hindi ba tayo papasok ngayon? Ayoko. Ha? Masakit ulo ko eh. Napangiti ako at napatingin sa bandang ibaba ni Adrian. Hmm. Ikaw ah, ulo sa itaas, hindi dyan sa baba. Matigas lang yan pero hindi yan masakit. Wala naman akong sinasabi ah. Napatingin lang naman ako eh, tsaka kasalanan mo yan no. Sino bang nagpakalasing kagabi? Hmm, hindi ko alam. Captain, Adrian nga. okay. Adrian, pero kailangan pa rin nating pumasok eh. Bigla siyang bumangon ng kaunti. Tapos tumingin sa akin. Ayoko nga eh. Bakit naman? Kasi gusto pa kitang makasama ng ganito. Buong araw? Hmm, Eh, hindi ba tayo parang nag-honeymoon yan? bakit? Bawal ba? Hindi naman. Then, dito lang tayo. Gusto ko pang i-enjoy yung moment na to kasama ka. Sige, pero isang araw lang ah. Deal, sige. At sa halip na pumasok, nanatili kami sa kondo niya. Walang practice, walang klase, walang teammates, walang Ethan. At higit sa lahat, walang captain at rookie. Kami lang. Nagsimula lang sana sa simpleng pagpapahinga. Pero habang lumilipas ang oras, parang ayaw na naming matapos ang araw. Sabay kami nag-breakfast, nagkape, nagkwentuhan tungkol sa mga random na bagay. At ilang beses akong napatawa ng Adrian sa mga corny niyang jokes. Minsan, wala lang kaming ginagawa. Pagkatabi lang sa sofa. Pero, surprisingly, sapat na yon. Lucas, alam mo, ang saya-saya ko. Ako rin, Adrian. Ang saya-saya ko pagkasama kita. Pwede ba kitang yakapin? Kailangan mo pa bang magtanong? Lumapit siya sa akin tapos niyakap ako. At sa buong araw na yon, parang unti-unti naming binabawi yung mga panahong ginugol namin sa pagtatago. Pagsapit ng hapon, magkatabi pa rin kami sa sofa. Hanggang sa biglang naging seryosong mukha ni Adrian. Lucas, may gusto pala akong pag-usapan. Ano yun? Yung tungkol pa rin sa atin. Okay lang ba kung wag muna nating sabihin sa buong team? Okay lang naman sa akin. Ayoko kasing maging complicated yung lahat eh. Alam mo naman kung gaano ka-close yung team, di ba? At ayokong biglang magbago yung treatment nila sa atin. Gets ko naman, Adrian. Ganun din naman yung naiisip ko.
Pero, hindi ibig sabihin na kinakahiya kita ah. Alam ko yun. Gusto ko lang muna na tayo lang yung nakakalam. Okay. Okay lang sa akin. Sure ka? Hmm. Kung mas magiging simple para sa atin, then ayos lang. Thank you, Lucas ah. Pero may isang tao siguro na alam na. Si Jessica. Exactly. Parehas kaming natawa nun. At bago matapos ang araw, may napagkasunduan kami. Hindi mo na namin kailangang ipaalam sa lahat. Hindi dahil kailangan naming ikahiya kung ano kami. Kundi dahil gusto mo na namin magkaroon ng konting panahon para sa amin. Tumingin ako kay Adrian. Ngumiti siya sa akin. At sa simpleng sandaling yon, alam kong may nagbago na. Hindi na ako ang rookie niya. Hindi na lang siya ang captain ko. Dahil may kami na. Pero alam kong hindi forever mananatiling sekreto ang lahat. Darating din ang araw na kailangan naming harapin ang mundo. Pero hindi ngayong araw. Yes, Daddy. Yes, baby. Grabe naman kayong dalawa, Adrian at Lucas. Finally! Sila na talaga, no? Nice. At talaga naman na hindi lang halaman ang nadidiligan ngayong tag-ulan, ano? Pati si Lucas. Sana all nadidiligan. Di ba guys, no? Sana all. The joke lang. After ilang episodes, no? Ng salusan, tampuhan, misunderstanding at kung ano-anong drama, eh talaga namang officially sila na ni Adrian at Lucas. From Captain, naging Adrian. Tapos, biglang baby, ang bilis ang promotion, Lucas ha. At yung buong araw na hindi sila pumasok. Guys, hindi na yan simpleng absent ha. Feeling ko parang ano na yan honeymoon leave, gano'n. Pero honestly, okay sa akin yung decision nilang dalawa na huwag munang sabihin sa buong team. Kasi hindi naman lahat ng relationship kailangang i-announce kagad, di ba? Minsan, gusto mo muna kayo lang. Kayo muna until ready na kayong harapin kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. Pero syempre, guys, Jessica already knows, di ba? At alam naman natin si Jessica, walang lusot sa babaeng yun. Hindi, di ba syempre, close friend siya ni Adrian eh. So ayun guys, that's a wrap up for episode 12 ng Kaldag Mo, Captain. At ngayon, hindi na natin kailangang hulaan kung sino talaga ang gusto ni Lucas. Hindi na rin natin kailangang hulaan kung ano ang nararamdaman ni Adrian. Ano kaya mangyayari kapag nalaman ng buong team, 'di ba? Lalo na si Marco, si Josh, si Kevin at syempre, si Ethan. Yan, nako. Kaya kung gusto nyong malaman kung anong mangyayari next, alam niyo na ang gagawin guys. Just like, comment, subscribe at i-hit ang notification bell. This is Ren Santiago at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa Men to Men Stories. Until next episode guys, good night, good morning, good afternoon, depende kung kailan mo to pinapakinggan. And remember, hindi lahat ng captain kailangang manatiling captain. Minsan, baby. Or minsan, daddy. See you on the next episode ng Kaldag Mo Ako, Captain. Bye guys!